Matapos ang tanghalian ay nagpahinga muna siya sa sasakyan. Hindi nagtagal ay muli siyang lumabas ng kotse at naglakad pabalik sa pinagkainan nila kanina. Isa sa mga tauhan niya ang nagmamadaling lumapit sa kanya. "Ma'am, si Sir Justin at Sir Alexi po nagpapaligsahan sa pag-harvest ng tubo." Anunsyo nito. Nagmamadali naman siyang pumunta sa lugar kung saan nandoon ang dalawang lalaki. May nilagay pang finish line para sa dalawa na nasa unahan. The two of them are having a racing kung sino ang mas mauunang matapos. Damn it, mas lalo lang nilang patataragalin ang trabaho. Both of them are such a disturbance. Umuntong hininga na lang sa Angela na makita kung hanggang saan lang ang inabot ng paligsahan ng dalawa. Ni hindi nga naka 1/4 ang mga ito at tumigil na dahil sa pangangati ng katawan. Kung bakit ba kasi sumugod ang mga ito sa tubuhan na naka-casual outfit lang. Nasaan na ba sila ngayon, Tay Delphine? Tanong niya sa tatay ni Abby na kagaya ni Nanay Esther, isa din sa trabahador nila na pinagkakatiwalaan ng pamilya nila. Mukhang nagsitakbuhan papunta sa talon, iha. Tugon nito. Huminga siya ng malalim at inilibot ang tingin sa paligid. Sakto namang may nakita siyang kabayo na marahil isa sa mga tauhan nila ang may-ari. "Pwede ko po bang mahiram yung kabayo, Tay Delphine? Pupuntahan ko lang po sila." Paalam niya sa matanda. Kung si Justin lang nandoon ay hindi na sana siya mag-aaksaya ng oras para pumunta sa talon. Subalit kasama nito si Alexi na hindi pa sanay sa lugar. Isa pa ay baka kung anong gawin ni Justin sa lalaki lalo pat mukhang hindi maganda ang pakikitungo nito kay Alexi. "Ikaw lang ba mag-isang pupunta?" Tumango siya. "Sigurado ka ba, iha?" "Opo, huwag po kayo mag-alala. Sanay naman po ako sa buong lugar." Paninigurado niya. "Sige, mag-iingat ka, iha." Sumakay na siya sa kabayo at pinatakbo ito patungo sa talon kung nasaan ang dalawa. Ilang sandali pa ay narating na niya ang lugar. Bumaba siya sa sinakyang kabayo at itinali ito sa isa sa mga puno malapit at naglakad na siya palapit sa mismong talon. Kumunot ang kanyang noo nang makitang tahimik ang lugar. Wala ibang maririnig sa paligid kundi ang malakas na bagsak ng talon. "Justin? Alexi?" Tawag niya sa dalawa subalit walang sumagot ni isa sa mga ito. Nang lumingon siya sa kabilang bahagi ay nakita niya ang damit ng mga ito. Kaya naman nagpasya siyang lumapit doon. Maya-maya pa ay narinig niyang may nagtatampisaw sa malalim na parte ng talon sa likod ng malaking bato. Thinking it was one of them ay umupo na lamang siya sa malapad na bato para hintayin ang dalawa. Napalingon siya sa nag-iingay na tubig nang may umahon mula dito. Nalaki ang kanyang mga mata at napasigaw pa siya. Subalit, mula sa kanyang likuran ay may tumakip ng kanyang mata para hindi makita ang nakahubad na nilalang sa kanyang harapan. "Langya ka, Alexi? Nananadya ka ba talaga?" Galit na asik ni Justin na nasa kanyang likuran. Umagalpak naman ng tawa si Alexi. "Kasalanan ko bang nakahubad ako? I didn't know that Angela would come here. I'm sorry, my lady." "Kago mo? Magbihis ka!" Ramdam niyang may lumapit sa kinaroroonan nila. Marahil ay si Alexi na iyon at kinuha ang mga damit dito. Ilang saglit lang ay narinig na niya ang yabag nitong palayo. Inalas na rin ni Justin ang kamay nitong nakatakip sa kanyang mga mata. Kumurap-kurap muna siya para luminaw ang kanyang paningin. Alexi was now nowhere from her sight. Nilangon niya si Justin at napasinghap nang makitang nakahubad din ito. Hindi niya napigilang pasadahan ng tingin ang malapad nitong dibdib pababa sa mapipintong nitong obs. Nang tumikim si Justin ay agad naman siyang nahimas-himasan. "Bakit ka ba nakahubad?" Pinamulahan siya ng pisngi at kinabahan. This is the first time she saw him without clothes on. Mabilis siyang luminga sa kabilang direksyon para iwasang mapatingin sa kahubdan ng asawa. "Natural, naliligo kami, Angela." Sagot nito at binuntutan pa ng nakakalokong tawa. "Magbihis ka. Hindi ka ba nahihiya at nakahubad ka sa harapan ko?" Nakasimangot niyang turan at hindi pa rin tumitingin sa lalaki. Gosh, is it necessary for the two of them to fully get naked while boating here? Paano na lang kung may babaeng mapadaan at masalipan sila? But Justin cupped her face and made her look at him. Why would I get shy? Di ba nagubad ka rin sa harapan ko? Amanos na tayo. Nakangisi nitong tudyo. Mas lalo lang nag-init ang kanyang mukha dahil sa hiya. Kung pwede lang nahilingin, nalamunin na siya ng lupa ay ginawa na niya. Hanggat maaari ayaw niyang maalala ang bagay na iyon. Tumungo siya at mas lalong nalaki ang kanyang mga mata dahil sa nakita niya. It was his things. God, ganyan pala talaga kalaki ang ari ng mga lalaki. How come it would fit in a woman's private part? Siguradong mawawasak ang kuweba ng sino mang mapapasukan ng kargada ni Justin.
Stop staring at my pet. Well, is it still half asleep, mi amor? Pananagutan mo yan kapag tuluyang nagising yan. Pilyo nitong banta. Mabilis niyang kinapaan damit ito't inihampas sa mukha ng lalaki subalit nakangiti pa rin ito sa harapan niya. Justin raised his brows at tiningnan ang hawak niya. Sakalang niya napagtantong boxer pala nito ang nasa mga kamay niya. Mabilis niya yung binitawan dahil sa pagkataranta. Magbihis ka na, Justin. Hindi ka na nakakatuwa. Kung may masungit niyang wika tumalikod sa lalaki. She heard Justin's chuckle. Mierda, hindi ba ito naasuwa na nakatalong ko habang walang suot na saluwal at nakalabas pa ang dambuhalo nitong alaga? Is he like that to all the women he meets? Siguro, she should not forget that he is a playboy in the first place. Baka gusto mo ikaw magbihis sa akin. Panunukso pa nito. Marahas tuloy siyang napalingon kay Justin at sinama nito ng tingin. Nandoon pa rin ang mapaglarong ngiti sa labi nito na mas lalo lang nagpalakas sa tibok ng kanyang dibdib. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Hindi siya dapat magpapa-apekto dito. Agad siyang nagseryoso at malamig itong tinitigan. Ayoko sa mga biro mo. Kapag binanggit mo pa mga bagay na iyan, hindi na talaga kita mapapatawad pa kahit na kailan. Napawi naman ang isin nito at sumeryoso din. I'm sorry, hindi na mauulit. Tumango siya at lumayo na sa lalaki para makapagbihis ito. Pinuntahan niya ang kanyang kabayo para sana makaalas na siya. Matapos masiguro na walang masamang ginawa si Justin kay Alexi, ay panatag na ang loob niya. Akmang sasakay na siya sa kabayo na magsalita si Justin sa likuran niya. Bakit ka nga pala pumunta dito, Angela? Are you worried about us? Tanong pa nito. She blew a loud breath bago ito hinarap. I came here because I'm worried about Alexi. Umasim mamukha nito sa narinig. So, sumugod ka lang talaga dito dahil nag-aalala ka sa unggoy na iyon at hindi sa akin? Parang hindi makapaniwala nitong tanong. Bakit naman ako mag-aalala sa'yo? Kabisado mo na ang bulugar, Justin. Kaya walang dahilan para mag-alala ako. I was worried about Alexi, that you might do something unpleasant to him while I'm not around. Pinaningkitan niya ito ng mata. Justin Scott. May gusto ko ba sa unggoy na iyon? Justin was eyeing her sternly. Correction. Hindi unggoy si Alexi at saka ano naman sa'yo kung gusto ko siya? Alexi is a fine man, kaya hindi malabong mangyari ang bagay na iyan. Pairap niyang sabi. Ngumuwi si Justin sa sinabi niya. You've got a very bad taste when it comes to men. Sarkastiko naman siyang natawa. Yeah, right. Kaya nga nagkagusto ko sa'yo noon, di ba? Because I got a bad taste when it comes to men. Sinadya niyang diinan ang huling katagang sinabi niya. She immediately hopped at the back of her horse. Iniwan niyang nakatigagal si Justin at hindi pa nakahumas sa naging sagot niya. Buti nga sa kanya. Nang sumapit na ang hapon ay niyaya siya ni Nanay Esther at Tatay Delphine na sa bahay ng mga ito maghapunan. She wanted to refuse lalo na maalala niya ang nangyari sa pagitan nila ni Abby. After her betrayal, she knew that things won't be like the way they used to be. Subalit hindi niya mahindian ang mga ito lalo na nang magsimula na magtampo si Nanay Esther. In the end, sumama siya sa mag-asawa. Napagdesisyonan din ni Alexi na sumama sa kanila. Ayos lang naman kina Nanay Esther kaya't pumayag na din siya. But what annoyed her is when Justin knew Alexi will be coming with her, ay nagdesisyon din itong sumama. Can't you just stay away from me just this once? May diin niyang bigkas dahil iniiwasan niyang marinig sila ni Nanay Esther. I've done it a few days ago habang nagpapagaling ako ng lagnat. But now that I am alright, hindi mo na ako mapipigilan sa gusto ko. One way or another, I'm going to earn your forgiveness. And after that, I will win you again, Angela. Seryoso nitong wika. Napabuntong hininga na lang siya. You can't win someone back just because you want to, Justin. Dahil kapag nagsawa ka, paniguradong i-dispatch mo lang naman ako kapag ayaw mo na ulit. Mariin itong pumikit. Can we not argue every time we see each other? Malumanay nitong pakiusap. Then stop seeing me, and we'll also stop this nonsense argument. Anya at tinalikuran nito. Naging matiwasay ang kanilang hapunan. Kahit pamayaman ang dalawa niyang kasama, walang kiyam ang mga ito sa hinandang simpleng hapunan ng mag-asawa. Pagkatapos nilang kumain ay nagpresenta siyang tulungan si Nanay Esther sa pagliligpit ng hapag. Nagkayayaan naman sa labas si Tatay Delphine, Justin at Alexi. Makaraan ng halos kalahating oras ay lumabas na siya ng bahay para hanapin ang dalawa.
Nakita niya ang mga ito sa purok, hindi kalayuan sa kanya. May iilan na din kalalakihan na nandoon at mukha nagkakatuwaan. Napagpasyahan niyang lumapit para alamin kung anong pinagkakaabalahan nila, Justin. Subalit nang marating niya ang purok, sakalang niya napagtantong nagiinuman ng lambanog ang dalawa, habang nanonood lang ang mga kasama nito. Anong meron? Tanong niya sa binatilyong nakikiusyoso din doon. Magpapaligsahan daw po sila. Ang unang malasing ay talo at gagawin ang gusto ng nanalo. Tugon naman ito. Naisa na niyang awatin ang dalawa pero pinili na lang niya manahimik at hintay na magiging resulta ng kalokohan ng mga ito. Kapag natalo kita, you're gonna stay away from my wife. Do you understand? Halos pikit-pikit ng saan ni Justin. Tumango naman sa Alexi. And if I win, you're gonna stay away from Angela then. Sabi pa nito at halos ingud-ngud na ang sarili sa mesa. Deal. Malakas na tugon ni Justin at pilit pang itinaas ang basong may lamang lambanog. Nasapon na lang niya ang kanyang noo. Nakakahiya talaga ang pinaggagawa ng dalawa. Napatingin siya sa kanyang orasan. They have been drinking for a while now kaya't paniguradong gagapang sa kalasingan ng mga iyan. Tuloy pa rin ang mga ito sa pag-inom hanggang sa pareho mo sabay na bumagsak ang mga ito sa papag. Mierda. Hala, walang nanalo. Dismayado pang sambit ng isa. Iya. Ayos lang ba ko sa kamalig sa likod ng bahay? Muna mananatili itong dalawa. Hanggang sa mahimas-himasan sa kalasingan. Mukhang nasarapan yata silang banog at na-knockout pareho. Natatawang sambit ni Tatay Delphine. Sandali siya nag-isip pero kalaunan ay pumayag na rin. Mahirapan din silang dalawa ni Solomon sa pag-alalay, lalo na't halos wala nang malay si Justin at Alexi. Tulong-tulong ang ilan sa mga kasamahan ni Tatay Delphine kay Alexi para dalhin sa maliit na kamalig sa likod bahay. Sununod naman ng mga ito si Justin, subalit nang hawakan na ito ng mga kasamahan ni Tatay Delphine, ay nagpupumiglas na ang lalaki. No! Don't touch me! Asik nito. Angela! Nalaka ang kanyang mga mata dahil sa biglaang pagsigaw ng lalaki. Dahil ayaw niyang mapahiya at makastorbo silang dalawa, mabilis niyang nilapitan si Justin. I'm here. Anya tinawakan ang lupaypay na natong ulo para iharap sa kanya. Unti-unting nagmulat ng mata si Justin at matamis ng umiti. May amor. May inang anas nito at kumapit sa kanya. Halika na. Magpahinga ka na. Anya at inalalayan nito papunta din sa kinalalagyan ni Alexi. Mahigpit na yumapo sa kanyang bewang si Justin dahilan para matigilan siya. Subalit pinili na lang niyang huwag itong pansinin para maihatid na nila sa kamalig. Panay ang bulong nito sa kanyang tenga pero dahil sa kalasingan, wala siyang maintindihan sa pinagsasasabi ng lalaki. Mabuti na lang at tinulungan siya ni Tatay Delphine dahil may kabigatan si Justin. Nang makarating sila sa kamalig ay nagpasalamat siya sa matanda. Tawagin mo lang ako kapag may kailangan ka, anak. Bili nito bago umalis. Inaayos niya ang pagkakahiga ni Justin bago siya tumayo para iwanan na ang mga ito, subalit mahigpit nitong hinawakan ng kanyang kamay dahilan para mapaupo siyang muli. Pilit ding bumangon si Justin at mapupungay ang mga matang tumitig sa kanya. Those eyes, it reminded her of the first time she laid her eyes on him. Pakiramdam niya ay bumalik siya sa nakaraan. Can we go back to the days when you were still in love with me? Halos pabulong nitong anas. Natigilan siya sa naging tanong ni Justin at napatitig sa mga mata ng lalaki. His eyes were sad with full of longing. Bagay na gustong-gusto ng paniwalaan ng kanyang puso, subalit pilit na itinatanggi ng kanyang isipan. Let's go back to the days when you still loved me, Angela. I swear, I'm going to treat you right this time. A lone tear escapes from her eyes as Justin's head gently rests on her shoulder. Pinahid niya ang kanyang luha at unti-unti itong inihiga pabalik sa papag. Kinumutan niya ang lalaki at marahang hinaplos ang pisngi nito. So much that I wanted for us to go back. Alam natin pareho na hindi na tayo maaari pang bumalik sa nakaraan, Justin. Ilang sandali pa niyang tinitigan si Justin bago siya lumabas ng kamalig. Sa labas ay naghihintay na sa kanya si Solomon. Aalis na po ba tayo, senyorita? Yes, magpapaalam na ako kay Nanay Esther at Tatay Delphine. Sana Sir Justin at Sir Alexi po, hindi ba natin hihintayin? Umiling siya. Kung hihintayin pa nilang mahimasmasan ang dalawa, baka abutin pa sila ng umaga at mag-alala pa ang mga magulang niya. Justin was slowly caressing Angela beside him.
Kahit lasing siya kagabi, naalala pa niyang tinulungan siya ng asawang makahiga at makatulog. She has never changed. She's still very caring kahit noon pa mang nagsasama pa sila. Marahan niyang pinisil-pisil si Angela. Subalit napakunot noo siya nang maramdamang matigas ang mga braso nito. Nakapikit niyang inamoy-amoy ang babae. Her scent changed. Angela used to smell like a strawberry. Bakit ngayon amoy panlalaki na ang pabango nito? Gayon pa man ay isiniksik niya ang sarili sa asawa. Kahit na ano pang amoy nito, he will still hug her. Dahan-dahan siya nagmulat ng mata at ganoon na lang ang pandidiri niya ng mabungaran ang nakangising mukha ni Alexi. Are you enjoying my body? Tom, what are you doing here? Nandidiri niyang tanong at agad na lumayo sa lalaki. Tom, go to hell. Nakakadiri talaga. He was caressing a man and even imagining him as his wife. Langiha. Same question. You're even sexually harassing my body. Ganun ka na ba talaga katigang, Fortalejo? He immediately kicked Alexi kaya't napadaing ito. Tom, you Fortalejo. Tom, you ka din. Where's Angela? Bastard. Siya ang katabi ko kagabi. Bakit ikaw nandito ngayon? Napakamot naman ito ng noo. I don't know. Mabilis siyang tumayo at lumabas ng kamalig. Napanguwi pa siya nang maramdaman ang pananakit ng kanyang likuran dahil sa matigas na higaan. Shit, he wasn't used to this. Naramdaman niya ring nandoon na si Alexis sa likuran niya at panay pang stretching. Tom, inuwanan ba tayo ni Angela? Tanong pa nito bago humikab. Napailing na lang siya at sinamaan ito ng tingin. He picked up his phone and began calling Angela's number. Hindi mo ba sasagutin yan? Puna ni Jessie sa kanyang cellphone na kanina pa ring ng ring. Mumuntong hininga na lang siya at pinatay ang screen ng kanyang cellphone. Justin has been calling her non-stop na hindi naman niya sinasagot. She's firm in avoiding him simula ngayon. Kung magpapatuloy ang kanilang paglalapit, hindi malabong mahulog siya sa patibong ni Justin. Hayaan mo na, hindi naman yan importante. Kibit balikat niyang tugon. Sigurado ka? Tumungo siya at tumigop ng kape. Nang makita niyang tapos na si Jessie ay niyaya na niya ito papuntang tubuhan. Pagkarating nila doon ay nagulat pa siya na makitang nandoon na si Justin at mukhang hinihintay siya. Angela, what is he doing here? Bulong ni Jessie. Mumuntong hininga siya. Huwag mo nang pansinin yan. Aalis din yan kapag nagsawa na. Good morning, Angela. Bati nito nang tumapat na sila sa kinaroroonan ni Justin subalit hindi siya sumagot at parang walang narinig na nilampasan ang lalaki. Jessie was surprised with Angela's action subalit hindi siya nagsalita at sinundan na lang ang pinsan. It's been days since she's ignoring Justin pero madalas pa rin nandoon ang lalaki. Kahit na kinakausap siya nito, hindi niya ito pinapansin. He was also bringing her food every day pero hindi niya tinatanggap kaya madalas na si Jessie o di kaya si Nanay Esther ang kumakain ng mga iyon. Angela please, talk to me. Bukso sumamo nito. Nakita niyang pinagtitinginan din sila ng ilang mga trabahador. Sa ilang araw na pabalik-balik si Justin sa tubuhan ay nakakahalata na ang mga ito na hindi na maganda ang pagsasama nila. Ganun pa man ay pinili niya pa rin ignorahin ng lalaki. Kaya pa ba? Napalingon si Angela kay Jessie na naglalakad patungo sa gawin niya. Kasalukuyan siyang sumilong sa malaking puno ng lupain nila kung saan natatanaw niya ang buong tubuhan. Ang alin? Maang-maangan niyang tanong. Ang pag-iwas mo kay Justin, kaya mo pa ba? Napailing siya. Kinakaya ko, Jess, at kakayanin sa mga susunod pang araw. Umupo ito sa tabi niya at tumanaw din sa unahan. Minsan ba, sumagi sa isip mo na totoo mga ipinapakita niya? Napalingon siya kay Jessie. Ilang beses na ba sumagi sa isip niya na maaaring totoo ang lahat ng mga ginagawa nito, pero lagi pa rin siyang nauunahan ng takot. Hindi ko akalain na papayag siyang magbukang tanga kakabuntot sa'yo, kahit na hindi mo siya pinapansin. If this was still one of his games, talagang napakatibay niya ha? Muli niya ibinaling ang tingin sa unahan kung saan nandoon si Justin, habang masayang nakikipag-usap sa ilang mga tauhan nila. This is really hard for her. He's making it really hard. Feeling suffocated, naisipan niyang maglakad-lakad muna para makapag-isip-isip. Hindi niya namalayang napadako na pala siya sa lawa. A place which a lot of people consider as cursed. But to her, it was a lucky place. This lake is where she had her considered first kiss. The moment she rescued Justin from the lake. Muli ay bumalik sa kanyang alaala ng kahapon. Bilisan mo, Angela. Bagal-bagal mo naman.
Reklamo ng 16 anyos na si Lian. Kasalukuyan ng malakas ang ulan kaya nagmamadali na silang tumakbo para makauwi ng mansyon. Sandali ate, mukhang may nalulunod sa lawa. Sigaw ng 13 anyos na si Angela at itinuro ang lawa. Nakapamewang na hinarap ni Lian sa Angela. Anong gusto mo gawin natin? Iligtas ang taong yan? Hayaan mo na siyang mamatay dyan at umuwi na tayo. Asik nito sabay hila kay Angela. Subalit nagpumiglas ang dalagita at tumakbo patungo sa lawa. Naiinis namang sinundan ni Lian ang pinsan. Napasingha pa siya nang walang takot itong tumalon sa lawa at lumangoy. Hindi nagtagal ay umahon ito, akay ang isang binatilyo. Labag sa loob niyang tinulungan ang dalawa. Subalit namangha siya nang makitang itsura ng lalaking nailigtas ni Angela. Sinubukang i-revive ni Angela ang lalaking nailigtas niya. Nag-perform pa siya ng CPR para bigyan ito ng hangin. Itinapat niya ang tenga sa dibdib at nagpasalamat nang marinig ang mahinang tibok ng puso nito. Angela, nandito na si Castor! Takot na sigaw ni Lian. Senyorita Angela, pinababalik na po kayo ng inyong mama sa mansyon habang wala pang iyong ama. Sabi ng pinagkakatiwalaan nilang tauhan. Alanganin siyang napatingin kay Justin na wala pa ring malay. Her father might get mad, but she can't leave him here. Ako na bahala sa kanya, Angela. Mauna ka nang bumalik sa mansyon para hindi tayo mapagalitan. Presenta ni Lian. Sige, basta ingatan mo siya ha. Napangiti na lang siya na maalala ang tagpong iyon sa nakaraan. Tumingala siya sa makulimlim na kalangitan. Mukhang uulan ng malakas ngayon. Hinaway niya ang kanyang buhok at hindi sinasadyang masagi niya ang suot niyang kwintas na bigay ni Malia at nahulog sa lawa. She can't lose it. Ito na lang ang natitirang alaala niya sa kaibigan kaya't walang pag-aalinlangan siyang tumalon sa lawa. She kept on looking for the necklace subalit hindi niya ito mahanap. When she was about to get up off the water, she felt a searing pain on her legs. Mierda, pinupulikat siya. Justin was looking for Angela everywhere pero hindi niya ito mahanap. Kanina lang nasa may puno pa nakaupo ang babae pero nang lumingon siya ulit ay wala na ito. Mang Delphine, nakita mo ba si Angela? Tanong niya sa nakasalubong na lalaki. Kumunot ang noo nito at luminga. Hindi ba't magkasama sila ni Ma'am Jessie kanina? Napatango siya at sinubukang hanapin si Jessie. Hindi naman siya nabigo nang makita ang babae malapit sa sasakyan nito. Jessie, walang emosyon itong lumingon sa kanya. What? Napailing na lang siya. He knew Jessie doesn't like him pero wala siyang choice kundi tanungin ito. Did you see Angela? Kaya ni Mang Delphine yung mga din ang dalaga sa paligid. Di ba nasa may puno siya kanina? Hindi ba siya nagpaalam sa'yo? Umiling ito. Napatingala siya. Makulimlim na ang kalangitan, tanda na uulan anumang oras mula ngayon. Hinugot niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang bahay nila Angela pero wala doon ang dalaga. Imposible ding umuwi na ito dahil nandito pa naman ang sasakyan nitong dala. Wala ba siyang sinabi sa'yo? Baling niyang muli kay Jessie. Wala. Sabi niya magpapahinga muna doon sa may puno. May problema ba? I can see her everywhere. Nakapamewang niyang tugon. Jessie also picks up her phone at tinawagan si Angela. She's not answering her phone. Just keep calling. I'll go and find her. Anya at tinalikuran na ang dalaga. Hindi niya maipaliwanag subalit iba ang kaba sa dibdib niya. Sumampa siya sa kabayo na nandoon at pinatakbo iyon habang sinusuyod kung saan pwedeng magpunta sa Angela. Una siyang dumaan sa talon at nagbabaka sakali subalit wala pa rin doon ang babae. Patuloy siya sa paghahanap hanggang sa unti-unti nang pumatak ang ulan. Hindi nagtagal ay nalating na niya ang lawa. Kung saan siya, muntik nang malunod. Malayo pa lang siya ay natanaw na niya sa Angela na tumalon sa tubig. Shit! What is she doing? Hindi niya ba alam kung gaano kadelikado ang lugar na iyon? Mas binilasan niya ang takbo ng kabayo at agad na bumaba nang marating ang fence na nakapalibot sa malaking lawa. He was expecting Angela to get off from the water subalit hindi nito ginawa. At nang lumutang ang ulo nito ay nahihirapan ng kumampay ang babae na para bang malulunod. Shit! Ito na nga bang sinasabi niya? He ran as fast as he could to rescue her but halfway through ay biglang nanigas ang kanyang mga paa. Memories of deep dark water started to resurface in his mind. He was struggling to get out of the water pero parang dahan-dahan siyang hinihila pababa. His breath hitched. Unti-unti din siyang pinagpapawisan sa gitna ng lumalakas na ulan. Oh God! Not now, please! Usal niya. He looked at where Angela is at mas lalo lang siyang kinabahan nang makitang unti-unti nang kinakain ng lawa ang katawan ng babae.
No! Malakas niyang sigaw. He didn't know how did it happen but he found himself diving in the lake to save Angela despite of his thalassophobia. Hindi man siya kagalingan lumangoy, pinilit niya pa ring hagilapin ang katawan ni Angela sa malalim at madilim na lawa. Hindi naman siya nabigo. Mabilis niyang hinapit ang katawan ng asawa at lumangoy patungo sa gilid ng lawa. Justin was still catching his breath when he immediately got out of the water. Sinubukan niyang tapikin ang pisngi ni Angela but she was not responding at all, which scared the hell out of him. Please, wake up, mi amor. Nanginginig niyang pakiusap. He began pumping her chest. Abot langit ang kanyang kaba habang sinusubukan itong gisingin. When she still did not respond, Justin gave Angela a mouth-to-mouth resuscitation and started pumping again. For the first time in his life, he cried while reviving her. Unfamiliar emotions began to reign in his heart. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Fear, regret, plead. Wake up! Damn it! I still have so much to tell you. You can die on me. Halos pasigaw na niyang wika at muling idinampi ang kanyang labi sa labi nito. When he pumped again, bigla itong umubo. Nangihina siyang napaupo sa lupa at kinabig ng yakap ang asawang habol din ng hininga. You scared me so much, mi amor. Dinig ni Angela na usal ni Justin but she was too weak to give attention to what he was saying. She almost drowned while looking for the necklace. It scared her. She wasn't ready to die yet. Naramdaman na lang niyang umangat ang katawan niya sa ere. Justin is now carrying her in his strong, warm arms. Dala ng takot at lamig dahil basang-basa sila at malakas na ang ulan. Nasaliksik niya ang sarili sa dibdib nito. She heard his fast and loud heartbeat. His warmth made her at ease. Nang ilapag siya ni Justin ay napansin niyang nasa isang abandonadong bahay kubo sila. Halos sira-sira na ang kubo subalit pwede pa rin namang masilungan. Nang inilingan niya ang tingin sa paligid ay napansin niyang may kadiliman na. Why did you do that, Angela? You could have died kung hindi ako dumating. Hindi mo ba naisip na mapapahamak ka sa ginagawa mo? That lake is strong, dangerous. Malakas man ang ulan, ay mas malakas pa rin ang bulyaw ni Justin. Napayuko siya. Justin is right. I'm sorry. Tanging nasambit niya at nagsimula ng maiyak. Narinig niyang napabuntong hininga si Justin at marahan siyang kinabig, saka ikinulong sa mga bisig nito. Marahan ding hinahaplos na lalaki ang kanyang buhok. I'm sorry for shouting at you. You just got me so worried. Ramdam pa niyang pinatakan nito ng halik ang tuktok ng kanyang ulo. Is this for real? Justin is worried about her? Magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya natuwa sa sinabi ni Justin. Justin even saved her from drowning. Kahit na napatingala siya sa lalaki. Didn't you have thalassophobia? Nagtataka niyang tanong. Nasabi ng mami ni Justin noon na na-develop nito ang ganong phobia matapos nitong muntik ng malunod. How come did he jump into the lake when he wasn't having any therapy about his phobia? Dahil ayaw nito mismo. To hell with that phobia. I won't watch you dying in that dumb lake. Mi amor. Napabuntong hininga na lang siya at muling sumiksik dito. Kahit sa mga oras lang na iyon, hahayaan niya ang sarili na muling mapalapit sa lalaki. Aaminin niyang sobrang nahihirapan na siyang iwasan ito sa bawat araw na nagdaan. Let's just stay here until the rain stops. Masyadong malayo ang mansyon mula dito. Plus the wind is strongly blowing kaya delikado. Is it fine with you? Malumanay nitong tanong. Marahan siyang tumango bilang pagsang-ayon. May cellphone ka ba? I need to call papa para ipaalam na ayos lang ako. Marahan itong nagpakawala ng hangin. I think I dive on the lake with my phone kaya wala na ito sa bulsa ko ngayon. Napasimangot siya. Ano nang gagawin natin ngayon? Let's remove our clothes first and hang it para matayo. Agad siyang humiwalay at nanlaki ang mga matang tumitig kay Justin. Are you asking me to get naked while you are around? Hindi makapaniwala niyang tanong. Pervert! Hindi niya napigilang bigkasin. Nakapamewang naman itong kinagat ang pang-ibabang labi. I'm not a pervert, mi amor. I was just suggesting dahil maaari tayong magkasakit kapag suot natin itong mga basang damit natin. Pinukol niya ito ng nagdududang tingin at luminga sa paligid. Pagkatapos ay mariing umiling. Ayoko maghubad. Baka may makakita sa atin. Matigas niyang protesta. Nailing naman siyang pinagbasta ni Justin. Walang makakakita sa'yo dito dahil wala namang pumupunta sa lugar na ito.
Nakalimutan mo na bang halos lahat ng taga Santa Catalina? Takot sa lawa, kaya hindi nagagawi dito? Natahimik siya. Madalas na niyang naririnig noon pa man na may masamang engkanto daw ang lawa at nanghahalina ng tao para lunurin doon. Pero iyoko pa din. Come on, Angela. Stop being stubborn. Walang makakakita sa'yo dito. Eh paano ka? Bulag ka ba? At hindi mo ako makikitang nakahubad? Justin chuckled. As if I didn't saw it last time at isa pa. Ano naman ngayon kung maghubad ka? Mag-asawa naman tayo. Justin began removing his shirt habang nakamasid siya. It's up to you kung ayaw mo ako sundin. Don't remove your clothes and get sick. Para mag-alala mga magulang mo. Masyado pa namang malakas ang ulan at mukhang walang planong tumila. Kibit balikat nitong saad.